Isang maganda at mapagpalang umaga po ng Huwebes sa inyong lahat, mga kapatid. Ngayon po ay February 22, kung kaya't kapistahan po ng luklukan ni Apostol San Pedro. Happy Fiesta po sa mga parokyang nagdiriwang ng kaarawan sa San Pedro, Laguna, sa akin pong classmate na Paris Priest po ng parokya, Father Tony Hidalgo, at sa iyong mga parishioners. Happy Fiesta sa inyo at sa iyong kasamang pari, ang katuwang na lingkod pari, Father Mads Albeira. Happy Fiesta. At gayon din po kay Father Jerry Gaila sa Balibago, Santa Rosa City. At sa kanyang kasamang pari, Father Raymond Sadian. Sa lahat po ng parishioners ng Chair of St. Peter Parish sa Balibago, maligayang kapistahan po. At sa ating pong College Seminary, St. Peter's College Seminary, Father Marcy Dihan, sa mga kasamang pari at sa mga seminarians natin, maligayang kapistahan po sa inyong lahat. At ako po ay bumabati din, siyempre po, sa mga viewers and followers of the Daily Gospel Reflection. Pagbati din po sa mga deboto ni San Antonio ng Padua, sa mga benefactors po namin, 1,000 Club of St. Anthony members, sa mga bukas palad ni San Antonio ng Padua, at sa inyong lahat po na nagpapaabot ng tulong sa anumang paraan, sa anumang halaga, lubos po ang aming pasasalamat. Kami po ay patuloy na mananalangin para sa inyo. Sana po nasa ligtas kayong kalagayan. At welcome po sa ating Daily Gospel Reflection. Sama-sama po nating pagnilayan ang mga salita ng Diyos mula sa mabuting balita para sa araw na ito. Mga minamahal kong kapatid, sa araw na ito, sa kapistahan ng Chair of St. Peter o luklukan ni Apostol San Pedro, pagdinilayan po natin ang mabuting balita ayon kay San Mateo. Mula po sa ika-16 na kabanata, mga talata 13 hanggang 19. Feast of the Chair of St. Peter. Kung atin pong bibigyan ng literal na pagsasalin sa ating katutubong wika, ang kapistahang ito, ang literal na magiging translation po ay kapistahan ng upuan ni San Pedro. Luklukan po no? Chair, upuan, ba? Siguro, sa mga hindi nakakaunawa, magiging katawa-tawa po itong piyestang ito. Isipin ninyo, pati upuan pinagpe-piesta. Kaya nga mga kapatid, hindi po upuan yung pinagpe-piesta natin. Hindi naman po tayo ganun na mga Katolikong hindi nag-iisip. Ang pinagpe-piesta po ay yung sinisimbolo ng upuan na walang iba kundi yung kapangyarihan na ipinagkaloob kay Apostol San Pedro bilang kauna-unahang Santo Papa sa kasaysayan ng Katolikong simbahan. Kanino po ba galing yung kapangyarihan yon? Hindi naman po yun galing kay Pedro. Yun po ay ibinigay lamang sa kanya. Kapangyarihan para maglingkod, kapangyarihan para mamuno, at yan ay pinagkaloob sa kanya ng Diyos. Ikaw ay Pedro, sabi ni Jesus, at sa ibabaw ng batong ito, itatayo ko ang aking simbahan. Kaya hindi po dapat gawing katawa-tawa kapag sinasabi nating Chair of St. Peter ang kapistahan, sapagkat ang pinararangalan natin dito ay hindi naman lang si Pedro, kundi ang Diyos, ang Panginoong Hesus na nagkaloob kay Pedro ng kapangyarihan ito. Peter and the authority given to him by Jesus. And that authority is a kind of authority that is exercised in humility. Mga kapatid, sa ating ebanghelyo, sinabi ni Pedro ang isang katotohanan na kailangan natin ng isang Savior, isang tagapagligtas. Kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. At tama po ang pinahayag ni Pedro. May pari po na nagsabi,
If God knew that our greatest need had been information, di sana po isang mahusay na educator na lang ang ipinadala sa atin. And if our greatest need had been technology, God could have sent us the best scientist and inventor. And if the greatest need of man had been money, di sana ang ipinadala sa atin ay ang pinakamagaling na ekonomista. If our greatest need had been entertainment, then God could have sent us the best entertainer in the world. Pero hindi po yon ang natin kailangan. Alam ng Diyos na hindi natin kayang iligtas ang ating sarili. God knew from the very start that we all needed a Savior. And that is the reason why He sent us Jesus, our Messiah, our Savior, in the person of His beloved Son, our Lord Jesus. Kaya inilalarawan po sa ating gospel reading how Peter proclaimed, saying, "You are the Messiah, the Son of the living God." Yon ang kailangan natin. Isang Mesiyas, tagapagligtas, na walang iba kundi si Jesus. Kaya nga, nung ipahayag po ito ni Apostol Pedro, sinabi niya ang totoo na si Kristo, ang Mesiyas, hindi lang mo yun basta title. Ito po ay isang confession, isang profession na katotohanan na kailangan natin si Jesus, ang ating Mesiyas. And during that time, the kind of Messiah that was in the minds of the apostles was only political in nature. No? Yung katulad ni Haring David, lalaban, makikipagdigmaan, magtatagumpay at sila lalaya mula sa mga dayuhang umaalipin sa mga Hudyo noong panahong iyon. Pero, sabi nga ni Jesus, ang katotohanan sinabi mo, hindi yan galing sa iyo. Ito ay isang katotohanan, hindi galing sa laman o dugo ng sino mang tao, kundi nagmula sa aking amang nasa langit. And so our declaration of Jesus as the Christ, Messiah, and Savior must also be a confession of our need for a Savior who could save us and forgive us our sins. Sabi nga po ng mga non-Catholics, yet nonetheless also Christians belonging to other denominations. Just accept Jesus as your personal Savior and you will be saved. Does it mean pwede na tayo magkasala? Anyway, tinanggap ko na naman si Jesus bilang aking personal na tagapagligtas. Pwede natin sabihin na okay lang, kahit magkamali ako. Anyway, meron man akong Savior na tinanggap ko sa aking buhay na walang iba kundi si Jesus. My dear friends, we should not forget that God is not a tool that you can use anytime you find yourself in trouble. Na kapag gipit na gipit ka na at wala ka nang makapitan, wala kang magawa para iligtas sa iyong sarili, sasabihin mo na lang, anyway, tinanggap ko na naman si Jesus sa aking buhay bilang Panginoon at tagapagligtas, maliligtas naman ako. Ano po ba ang maaaring ipakahulugan ng pagtanggap natin kay Jesus bilang ating Panginoon at personal na tagapagligtas? Una, ito po ay nangangahulugan ng pagsusuko ng ating buong buhay, pagpapaubaya sa Diyos ng ating sarili. Bitiwan mo ang mga bagay na umaalipin sa iyo at hayaan mong si Jesus ang magpatakbo ng buhay mo. Let go of your attachment to things that will not lead you closer to God and hold on to Jesus at hayaan mo siya ang magpatakbo sa buhay mo. Pangalawa, bumitiw ka sa kasalanan at kumapit ng mahigpit sa Diyos. Sabi nga ni Apostol San Juan, I am the vine and you are the branches. Apart from me, you can do nothing. At hindi rin daw tayo makapamunga kapag tayo bilang sanga ay nakahiwalay sa puno. Never hold on to anything tighter than you're holding on to God. Kung meron mang isang bagay na kakapitan natin at hindi tayo dapat bumitiw, yan po ay walang iba kundi si Jesus. Let go of the past because it is no longer yours. Keep holding on to God because the promise of a better future is yet to come. And that belongs to God. Pangatlo, maging mulat araw-araw sa ating pangailangan sa pagliligtas ng Diyos.
Mga kapatid, we can only do so much to help ourselves. But we can never save our own souls because only God can save us. And so our profession of faith must become an expression of our need for a true Savior na walang iba kundi si Jesus. Kaya mga kapatid, God knows that we are all in need of a Savior. And that Savior is none other than our Lord Jesus. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, maraming salamat po sapagkat hindi mo kami pinabayaang masadlak sa dumi ng kasalanan. Pinadala mo si Jesus na iyong anak bilang aming tagapagligtas sapagkat alam mo na ito ang higit naming kinakailangan sapagkat hindi namin magagawang iligtas ang aming mga sarili. Amen. Maraming salamat po mga minamahal kong kapatid. Sana po inyong nagustuhan at nakatulong ang ating pagninilay sa araw na ito. Sakaling nagustuhan po ninyo at nakatulong, i-like po ninyo at i-share, ibahagi natin ang mensahe ng salita ng Diyos sa ating mga mahal sa buhay, mga kakilala, at mga kaibigan. Let us fill the world with the message and power of God's words. Sa inyo pong lahat, sa walang sawang pagtangkilik, maraming salamat po at pagpalain tayo ng makapangyarihan Diyos, Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen.